Kinaumagahan, ay makikitang maganda ang gising ni Isabel. Habang nag-uunat pa siya ng kanyang katawan, ay napansin niya si Leon na nakayuko sa kanilang kama. Kaya tinanong niya ito, bakit parang hindi ata maganda ang gising mo ngayon? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Agad namang ngumiti si Leon sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ay mapapansin na mukhang puyat ito dahil sa kanyang mga eye bags. Kasunod nito, ay sinabi niya, huwag mo akong intindihin. Hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi dahil naglalakad ka habang tulog at sinabi sa akin ang napakaraming bagay. Kasabay nito, ay naisip niya, hindi ako nakatulog kahit sandali kagabi dahil sa takot ko na baka bigla mo na lamang putulin si Junior. Sa pagkarinig naman ni Isabel ng mga sinabi niyang ito, ay naiinis niyang tinanong si Leon. Ano ang mga sinabi ko? Nakangiti namang sinabi ni Leon. Pinupuri mo lamang ako sa aking pagiging mahusay at magaling sa mga bagay-bagay. Sinabihan mo rin ako na gusto mong yakapin kita at halikan. Namula naman sa kahihiyan si Isabel matapos marinig ito, at pagkatapos, ay galit na sinabi. Seryoso ka ba? Kahit kailan ay hindi ko sasabihin ang ganoong mga bagay na parang isang teenager. Labis namang nagulat si Leon sa naging reaksyon niyang ito, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay tumalikod na si Isabel sa kanya at sinabi. Hindi ako ganoong klase ng babae. Kaya't aalis na ako para sa aking morning audience. Habang pinagmamasdan naman siya ni Leon, ay naisip niya. Bagamat mas cute ang asawa ko kapag siya ay inaantok pa at hindi masyadong alam ang kanyang ginagawa, ngunit kung ganito naman ang reaksyon niya tuwing umaga, ay baka hindi kayanin ng aking puso. Samantala, sa labas ng bahay ni Leon, ay makikitang nag-aabang si Shen. Habang ginagawa niya ito, ay naisip niya, magdamag kong binantayan ang labas ng bahay ng aming Empress, kaya sigurado ako na matutuwa siya kapag nakita niya ako sa kanyang paglabas. Kasunod nito, ay biglang bumukas ang pinto, at agad niyang nakita si Isabel. Dahil dito, ay agad niya siyang binati, ngunit hindi siya pinansin ni Isabel. Sa halip, ay naisip nito ang tungkol sa mga sinabi ni Leon. Talaga bang sinabi ko ang mga bagay na iyon? O nagsisinungaling lamang si Leon sa akin? Pero, hindi pa siya kahit kailanman nagsinungaling sa akin. Nang mapansin naman ni Shen na tila may bumabagabag sa Empress, ay bigla itong nagalit at sinabi sa sarili. Ang bastardong iyon, ano kaya ang ginawa niya sa aming Empress? Kasunod nito, ay lumipat ang eksena sa palasyo. Dito, ay kasalukuyang nagaganap ang morning audience ng Empress. Habang nangyayari ito, ay sinabi ng isang ministro, aming kamahalan, may kinalaman sa nakaraang dinastiya, ay iminumungkahi namin na ayusin na ito kaagad. Idinagdag pa ng ministro, ang nakaraang emperor at ang rebel army ay malapit na sanang matapos ang labanan, ngunit mayroong nangialam at sekretong pinaglaban ang dalawa, na lalong nagpatindi ng galit ng dalawang grupo sa isa't isa. Sumagot naman ang Empress, narinig ko na ang tungkol dito. Ang ibig mo bang sabihin, ang nakaraang dinastiya ang mastermind ng lahat ng iyon? Kinumpirma naman ito ng ministro at sinabi, mayroon din akong natanggap na mga reports na nagmula sa borders kaninang umaga na nagpapatunay dito. Dagdag pa, ay mayroon ding minahan sa ating border na ngayon ay winasak ng nakaraang dinastiya. Mayroon ding mga lumabas na libro sa ating border na nanghihimok sa mga tao doon na labanan ang gobyerno, at maging ito, ay nakumpirma namin na nagmula rin sa nakaraang dinastiya. Nagtaka namang tinanong ni Isabel, anong libro ang iyong tinutukoy? Sinabi naman ng ministro, ang mga librong ito ay isinulat ng isang tao na lumitaw din dito kahapon. Agad namang naintindihan ng Empress kung sino ang kanyang tinutukoy, kaya napatanong siya sa sarili. Si Leon ba talaga ang nagsulat ng mga iyon? Kasunod nito, ay nagkaroon ng blankong ekspresyon si Isabel at tinanong sa sarili. Talaga bang binabalak ng grupong iyon na atakihin ang aking bansa sa pamamagitan ng libro, na ang aking asawa mismo ang sumulat? Samantala, sa bahay nila Leon, ay makikitang umiinom siya ng tsaa. Habang ginagawa niya ito, ay biglang bumagsak sa kanyang harapan ang isang libro, na labis niyang ikinagulat.
Pagkatapos, ay nakita niya si Isabel, at galit siyang tinanong. Hoy, idiot, tingnan mo ang resulta ng mga ginawa ng iyong nakaraang sarili. Sa pagkarinig naman nito, ay napaisip si Leon kung ano na naman ang kanyang nagawang kasalanan. Ngunit matapos niyang makilala ang libro, ay sinabi niya, itong mga ito ba ang tinutukoy mo? Sinulat ko ang mga ito noong nagaganap pa ang aming pagrebelde. Bakit, may problema ba sa mga ito? Naiinis namang sinabi ni Isabel. Ang nakaraang dinastiya ay ginagamit ang mga librong ito ngayon bilang kanilang brochure upang hikayatin ang mga tao na sumama sa kanila. Pinapakalma naman siya ni Leon at sinabi, huwag mo nang masyadong isipin iyon, dahil hindi naman ito malaking isyu. Para mahikayat ang mga tao na magrebelde sa kasalukuyang gobyerno, ay kailangan ang tamang timing, lokasyon, at ang lagay ng mga mamamayan. Ngunit sa panahon ngayon, ang taong bayan ay namumuhay sa kapayapaan, nagtatrabaho ng masaya, at hindi nagugutom. Kaya walang tao ang gugustuhing salungatin ang kasalukuyang gobyerno at magrebelde. Idinagdag pa niya, dapat ay mas alam mo ito, dahil ikaw ang kasalukuyang empress. Hindi naman natuwa si Isabel sa huli niyang sinabing ito, kaya agad niya itong inirapan at galit na tumalikod sa kanya. Dahil dito, ay awkward na tumawa si Leon at sinabi, marahil, ang mahal kong asawa ay bumubuo lamang ng kanyang strategy para kontrahin ang mga ito. Dahil alam ko na rin naman na alam mo na rin ang mga sinabi ko sa iyo. Sa pagkarinig naman nito, ay kumalma si Isabel at sinabi, alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga ganitong klase ng papuri, dahil pakiramdam ko ay hindi tayo ganoon ka-close sa isa't isa. Agad namang tumugon si Leon at masayang sinabi, magkaiba naman iyon, dahil ang panlabas ay mananatili sa labas, at ang gawain sa loob ng bahay ay mananatili sa bahay. At kung anuman ang ginagawa natin gabi-gabi, ay saktong bumabagay sa ating pagkatao. Bilang halimbawa, kagabi ay niyakap mo ako, at kung nagpatuloy ka pa roon, ay baka hindi ka na naka-attend sa iyong morning audience. Dahil naman sa mga sinabi ni Leon, ay namula ng gusto si Isabel. Pagkatapos nito, ay isang malakas na sapak ang tumama sa kanyang ulo, na nagdulot ng bukol. Pagkatapos, ay binago na ni Isabel ang usapan, sinasabing, ang punto ngayon ay ginagamit ng mga ito ang iyong libro para akitin ang mga tao na sumali sa kanila. Muli naman siyang pinakalma ni Leon at sinabi, ano ba ang iyong ikinatatakot? Habang nandito ako, ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ganitong bagay. At marahil, ang tanging dahilan lamang ng mga ito sa paggamit ng aking libro ay upang makakuha ng suporta sa karaniwang tao sa border ng imperyo. Sa gayon, ay mapapadali ang pag-atake nila sa Kapitolyo. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay tinanong ni Isabel, hindi ba't noong nakaraang nagre-rebel ka pa, ay may kontak ka rin sa bansa ng Nanman? Kinumpirma naman ito ni Leon ngunit sinabi rin niya, bagamat may kontak nga kami sa mga ito, ay hindi naman ganoon kalaki ang aming ugnayan sa kanila. Dahil noong mga panahong iyon, ay kakasimula ko pa lamang sa aking cultivation at muntik na akong namatay sa bansang iyon. Sa kabutihang palad, sa huli, ay nagawa kong talunin silang lahat. At dahil din sa pangyayaring iyon, ay naging mataas ang tingin ng mga tao roon sa aking martial arts, kaya nila ako tinanggap sa kanilang bansa. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong ni Isabel, ano ang pangalan ng tribo na iyong nakasalamuha, at ano ang ranggo nila sa Nanman's Mountain Alliance? Nilinaw naman ni Leon, maliit na tribo lamang sila, kaya marahil ay hindi sila kasali sa Mountain Alliance, at sa pagkakatanda ko, ang pangalan ng tribong yun ay parang Blackhorn or something. Uy Lods, sandali lang. Nai-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Samantala, sa isang liblib na kagubatan, ay makikita ang ilang mga barbaro. Sa harapan nila, ay ilang mga napaslang na tao.
Habang inaapakan ang kanyang mukha ng isang lalaki, ay naisip nito na napakamalas niya, dahil nagpunta lamang siya sa tribong ito para maghanap ng ilang mga babae na pwede niyang paglaruan. Ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang grupo ng mga halimaw dito. Ang kanyang tinutukoy ay ang grupo ng legendary tribe na humiwalay mula sa Mountain Alliance, ang Straw Hat Tribe, Blackhorn Tribe pala. Samantala, ang ilan sa mga miyembro ng Blackhorn Tribe ay sinimulang suriin ang mga umatake sa kanilang tribo. Tinanong ng isa, ang lalaking ito ba ay isang meteor? Naiinis namang tumugon ang kanilang umaaktong pinuno at sinabi, "Bobo ka ba? Ang meteors ay isang klase ng bato na nagliliyab habang bumabagsak ito mula sa kalawakan. Kaya ang hawak mo ay tao at hindi bato." Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay biglang nagpanik ang katribo niyang iyon at tinanong, "Kailan ba talaga babalik ang ating chief?" Dahil malinaw na sinabi niya na babalik lamang siya kapag ang isang meteor ay tumama na sa Earth. Pero sa tagal ng panahon na lumipas, at halos hindi na tayo natatalo, ay hindi pa rin siya bumabalik. Dahil naman sa ginagawa niyang ito, ay bigla siyang sinapak sa mukha ng kanilang leader. Pagkatapos, ay sinabihan siyang isang bobo. Ngunit hindi pa natauhan ang katribo niyang ito, at agad na itinanggi na siya ay bobo, dahil ang kanilang chief mismo ang nagsabi na ang kanilang IQ ay mas mataas sa 30, na hindi karaniwan sa mundo. Hindi naman na siya pinansin ng kanilang leader, at sa halip, ay sinabi niya, "Mga bobo kong brothers, sa palagay ko ay mayroong nangyari sa ating chief." Agad namang tinanong ng isa niyang kasama kung paano niya iyon nasabi. Dahil dito, ay ipinaliwanag niya. Ang bagay na ito ay isang magical instrument, ang tortoise head. Hayaan niyo akong magsagawa ng isang simpleng calculation, sa gayon ay makita natin kung ano ang kinakaharap na problema ng ating chief. Kasunod nito, ay sinimulan niyang alugan ang bahay ng pagong. At nang may lumabas ditong 3 ngipin, ay nagtatakang tinanong ng kanyang mga kasama kung ano ang ibig sabihin nito. Dito, ay sinabi niya, "Base sa mga senyales na ito, ay mayroong masamang nangyari. Dahil ang ating chief ay nakatagpo na ang Empress. Kaya sa palagay ko, ay siya ay nasa panganib." Dahil dito, ay inaya na niya ang kanyang mga kasamahan at sinabi, "Pupunta tayo sa Mountain Alliance at hahanapin ang mga tinatawag nilang miyembro ng nakaraang dinastiya. Hihingi tayo ng tulong sa kanila upang iligtas ang ating chief." Sa kabilang banda, si Leon ay biglang nakaramdam ng isang masamang pangitain. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Bakit kung kailan na mareresolba na ang mga problema sa Kapitolyo, ay bigla akong nakaramdam na mayroong masamang mangyayari?" Habang iniisip naman niya ang tungkol dito, ay bigla namang dumating si Lizu at binati siya. Kasunod nito, ay tinanong din niya, "Bakit hindi mo ata kasama ngayon si Sister Isabel?" Ipinaliwanag naman ni Leon, "Kasalukuyan kasi siyang nagpapahinga, pero sakto na rin ang pagdating mo, dahil mayroon din akong gustong sabihin sa iyo." Agad namang tinanong ni Lizu, "Ano iyon? Nakagawa ka ba ng bagong recipe na pwede nating pagsaluhan?" Hindi naman pinansin ni Leon ang kanyang katakawan, at sa halip, ay seryosong sinabi, "Ito ay tungkol sa pagkawala ng inyong pamilya, dahil nakahanap na ako ng mga clues may kinalaman dito. Nalaman ko na mayroong miyembro ng Rebel Army ang may koneksyon sa nakaraang dinastiya, at ang pagkalipol ng inyong pamilya ay marahil ay dahil sa taong iyon. Dagdag pa, ang iyong problema tungkol dito ay may kinalaman sa Rebel Army, kaya para sa akin, ay problema ko rin ito." Hindi naman nabigla si Lizu sa balitang ito, at sa halip, ay sinabi, "Mr. Landlord, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, dahil hindi naman ikaw ang gumawa ng mga bagay na iyon sa aming pamilya. Pero sa palagay mo, bakit ginawa ng isang tao mula sa Rebel Army ang mga bagay na iyon sa aming pamilya?" Agad namang sumagot si Leon at sinabi, "Ang totoo ay wala rin akong clue kung bakit nila ginawa iyon. Pero magtutungo ako ngayon sa Nanman upang ipaghiganti ang iyong pamilya at upang imbestigahan rin kung ano ang totoong nangyari." Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay biglang pumasok si Shen at natatarantang tinawag ang Empress.
Nang hindi naman niya nakita ang Empress doon, ay nagmamadali niyang tinanong. Nasaan ang kamahalan? Kailangan ko siyang makita kaagad. Kalmado namang sinabi ni Leon. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa aming kwarto. At ano ba ang nangyari at parang nagmamadali ka ata? Ipinaliwanag naman ni Shen. Mayroon kasing emergency sa border. Ang mga miyembro ng Nanman at ang mga tao mula sa nakaraang dinastiya ay bumuo ng isang alyansa, at kasalukuyang inaatake ng kanilang army ang ilang lungsod sa ating borders. Kaya kailangan ng ating Empress na mag-issue ng isang utos, kung authorized ba upang dumpensa o aatakihin ang mga kalaban. Ngumiti naman si Leon sa kanya at sinabi, hayaan mo na lamang magpahinga si Isabel, at ako na ang bahala na umasikaso sa maliit na isyu na ito. Wala namang tiwala sa kanya si Shen, kaya sinabi niya, sigurado ka bang makakaya mong asikasuhin ito? Huwag kang padalos-dalos sa desisyon, dahil sa palagay ko ay hindi mo yun magagawa ng maayos. Bilang sagot naman, ay ipinakita ni Leon ang token na ibinigay sa kanya ni Isabel at sinabi, pasensya na, pero sisirain ko ang iyong ego, dahil ang iyong Empress ay ibinigay sa akin ang token na ito. Sa gayon, ay maaari din akong magdesisyon bilang kapalit niya. Natulala naman si Shen nang makita ang token na ito, at napatanong kung talaga nga bang ibinigay ng Empress iyon kay Leon. Habang naguguluhan pa siya sa mga biglaang pangyayaring ito, ay ngumiti sa kanya si Leon at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, dahil mayroon akong plano pagdating sa pagre-resolba ng problema may kinalaman sa Three Kingdoms. Nagtataka namang tinanong ni Shen. Ano ang sinasabi mong Three Kingdoms na ito? Hinawakan naman siya sa balikat ni Leon at sinabi, Xiao Chen, hindi mo kailangang mag-alala, dahil alam na alam ko na ang tungkol sa Three Kingdoms, na parang likod lamang ito ng aking kamay. Dahil nung araw, ay top student ako at captain ng aming kupunan, kaya ang pagtulong sa inyo sa bagay na ito ay napakadali lamang para sa akin. Habang pinagmamasdan naman siya ni Shen, ay puno pa rin ito ng pagdududa at napapatanong pa nga sa sarili. Ano ba ang sinasabi ng lalaking ito? Ngunit sa huli, ay wala na rin siyang nagawa kundi ang isama si Leon sa Imperial Palace. Habang naglalakad sila papunta roon, ay tinanong ni Leon, Shen, huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay pinagdududahan mo pa rin ang aking mga ginagawa. Galit namang lumingon sa kanya si Shen at sinabi, ano sa palagay mo, maliban na lamang kung mayroon kang malinaw na rason sa iyong ginagawa, saka mo lamang ako mapapaniwala sa iyong mga sinasabi. Bilang tugon naman, ay sinabi ni Leon, hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito. Dahil nakatira tayo sa isang maliit na port city, ibig sabihin, ay madali lamang nating mapapakinggan ang mga usap-usapan ng mga karaniwang tao. At base dito, bagamat maayos na pinamamahalaan ni Isabel ang imperyo, ay patuloy pa rin siyang pinagtsitsismisan at sinisiraan ng mga tao. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay galit na tumugon si Shen at sinabi kay Leon. Ang lakas naman ng loob ng mga taong yun, halika na at arestuhin natin kaagad sila. Sumagot naman si Leon at sinabi, kung gagawin mo yon, ay para mo na ring siniraan ng Empress, dahil kung gagawin mo yon, ay sasabihin ng mga tao na ang Imperial Family ay mga walang puso, pero alam naman nating pareho na hindi siya ganoon, at ang tanging rason kung bakit iniisip ng mga tao ito, ay dahil masyado siyang mabait. Napaisip naman si Shen sa mga sinabi niyang ito. Ngunit bago pa siya makapagkomento, ay sinabi ni Leon, si Isabel ay mayroong mga sariling paraan para harapin ang ganitong mga problema, at ang tanging magagawa ko, ay suportahan siya mula sa kanyang likuran. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa, dahil ako na ang aayos sa problemang ito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section, malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.